Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, palasyo naniniwalang dapat maimbestigahan kung paano nakuha ang umano'y Cabral Files kasama na ang authenticity nito. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Ipinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dapat masiyasat kung paano nakuha ang umano'y Cabral Files. Ayon kay Castro, walang linaw kung paano nakuha ang nabanggit na file at mahalagaan niyang ma-establish kung nakuha ba ito sa legal na proseso. Sa gitna na din ng umano'y nakuha ito ng may pamimilit. Dapat din niyang madetermina kung kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral direkta itong nakuha o sa isang sinasabing staff lamang ng dating opisyal ng Public Works. Kasama din ni Castro na dapat matukoy ay ang authenticity ng mga umano'y nakuhang dokumento ni Congressman Leandro Leviste, lalo't may pahayag si DPWH Secretary Vince Dizon na hindi niya pa nakikita ang nasabing file o record. Tanong ni Castro, paano mag-authenticate si Secretary Dizon kung siya mismo ay hindi pa nakikita ang sinasabing Cabral Files? Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, walang napag-uusapang posibleng replacement o pagpapalit para sa mga nagsipagbitiw na mga miyembro ng ICI o Independent Commission for Infrastructure sa Malacanang. Pahayag ito ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro kasunod ng pinakahuling development sa ICI, partikular na sa resignation ni Commissioner Rosana Fajardo. Ayon kay Castro, ang tinitingnan ngayon ay ang panukalang Independent People's Commission o IPC na ang lais lang aniya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay matiyak na magiging maayos ang pagkakapasa nito bilang batas. Dapat aniyang masigurong walang sapawan o overlapping na mangyayari partikular sa hanay ng Department of Justice o DOJ, Ombudsman at kung sakasakali ng IPC. Sa ngayon, ani Castro ay nasa mga mambabatas na ang bola kung paano mapabibilis ang pag-aaral at pagsasabatas dito, lalo't nagpahayag na ani ang Pangulo ng pagnanais na maisa prioridad ang nasabing panukala ng dalawang kapulungan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, ipinamahagi ng Kamara sa mga miyembro nito
ang kumpletong digital copy ng Pre-Enrolled 2026 General Appropriations Bill o GAB bilang bahagi ng commitment ng transparency. Ayon kay House Appropriations Committee Chair Micaela Swansing, in-upload din ito sa website ng Kamara para bigyan ng sapat na panahon na busisiin ang mga nilalaman ng GAB bago ang ratifikasyon ngayong araw. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon na ipinamahagi ang kumpletong digital print ng GAB sa mga miyembro ng Kamara. Noon kasi tanging ang ulat ng Bicameral Conference Committee na naglalaman lamang ng summaries ang ibinibigay sa mga mambabatas. Samantala, may special provision sa GAB kung saan inaatasan ang ilang ahensya ng gobyerno na maglagay ng detalyadong impormasyon ng kanilang infrastructure projects sa kanilang transparency portals. May special provision po, if I'm not mistaken po. Inuutusan po natin lahat ng mga ahensya ng gobyerno tulad po ng DPWH, ng DA, ng DepEd at ng DOH para po sa FMR, sa HFEP, para sa mga classrooms at iba pang mga infrastructure projects na ilagay po sa kanya-kanya nilang mga websites yung transparency portal. So meron po dong project monitoring, project status, nandun na po kung na-bid, magkano na-bid, sino yung contractor, ano yung actual status ng implementasyon ng mga proyekto. House Appropriations Committee Chair Micaela Swansing. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pinalakas na Joint Congressional Oversight Committee on Public Expenditures at iba pang anti-corruption safeguards nakapaloob sa 2026 national budget. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Iginiit ni House Appropriations Committee Chair Mika Swansing na may mahigpit na anti-corruption measures na inilagay sa 2026 national budget upang masiguro ang tamang paggastos ng pondo ng bayan. Ayon sa kanya, kada quarter ay magpupulong ang Joint Congressional Oversight Committee on Public Expenditures upang bantayan ang implementasyon ng mga proyekto ng pamahalaan. Naglagay rin ng special provision kung saan inaatasan ng mga ahensya gaya ng DPWH, DA, DepEd at DOH na maglagay na detalyadong impormasyon ng kanilang mga infrastructure projects sa kanilang transparency portals. Kabilang dito ang halaga ng proyekto, sino ang nanalong kontratista at ang aktual na estado ng implementasyon. Layunin anya nito na madaling masubaybayan ng publiko at ng mga mambabatas ang progreso ng bawat proyekto. Muli ring tiniyak ni Swansing na walang pork barrel sa 2026 national budget na nakatakdang ratipikahan ng Kongreso ngayong araw. Meron na po tayong provisions doon wherein the Joint Congressional Oversight Committee on Public Expenditures will convene every month. So every quarter, rather. Ibig sabihin po, meron na talagang oversight yung parehong Kongreso at ang Senado patungkol doon sa mismong implementasyon ng mga proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pinawi ni House Committee on Appropriations Chair Micaela Swansing ang pangamba ng publiko na ang dagdag na pondo para sa mga programang cash aid ng gobyerno sa pinal na bersyon ng 2026 General Appropriations Bill o GAB ay maaaring magpalakas ng patronage politics. Ayon kay Swansing, may espesyal na probisyon ang 2026 GAB na nagbabawal sa mga politiko na makialam sa pamahagi ng anumang uri ng pinansyal na tulong. Ginawa ng opisyal ng bahayag makaraang aprubahan at tanggapin ng Bicameral Conference Committee ang ulat tungkol sa mga probisyon ng GAB na hindi pinagkasunduan. May special provision po, if I'm not mistaken po, Section 78 ng General Provisions. Yun po yung patungkol sa prohibition on political involvement in the distribution of cash and other types of financial aid. So nakapaloob na po yun at saklaw niya po lahat ng klase ng cash and non-cash financial assistance. Sinabi pa ni Swansing na walang nakasaad sa panukalang batas sa budget na nagbabawal sa pagbibigay ng guarantee letters ng mga politiko para ma-access ng mga mamayan
ang medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP program ng Department of Health. Ang AICS o Assistance to Indigents in Crisis Situations ay isang programa ng DSWD habang ang tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers ay isang cash for work program ng DOLE. Inaprobahan ng Bicameral Committee ang pagtaas ng pondo ng MAIFIP sa 51 billion pesos para sa taong 2026. May hindi po nakaspecify yung guarantee letter kasi lahat po ng types, AX, MAIP, TUPAD, covered na po yun. Si House Committee on Appropriations Chair, Micaela Swansing. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Senate Finance Chief, tiwalang walang magiging epekto sa ekonomiya ng bansa ang ilang araw na delay sa pagpirma sa 2026 national budget. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Tiwala si Senate Committee on Finance Chairman Senador Sherwin Gatchalian na walang magiging epekto sa ekonomiya ng bansa ang ilang araw na delay sa pagpirma ng 2026 national budget. Matapos kasing mapirmahan ng Bicameral Conference Committee kahapon ang BICAM report ng 2026 General Appropriations Bill o GAB, ngayong araw ito nakatakdang ratipikahan ng Senado at Kamara saka isusumite sa Malacanang. Una nang sinabi ng palasyo na sa January 5 nakatakdang pirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2026 national budget. Ayon kay Gatchalian, wala namang mahalagang government activity bago mag-January 5 lalo't holiday ang unang 2 araw ng taon. Muli ring pinahayag ng Senate Finance Chief ang pagiging kumpiyansa niyang walang mavivito na probisyon si Pangulong Marcos sa nabuo nilang final version ng 2026 budget dahil malapit ang naging koordinasyon nila sa ehekutibo at sa mga ahensya ng gobyerno. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Gatchalian. January 1 is a holiday, January 2 is a holiday. So wala naman significant government activity, no? So in other words, walang bagong i-construct o walang bagong magiging programa dahil holiday. So dahil madidelay siya ng 5 days, hindi ko nakikitang magiging significant impact sa ating ekonomiya dahil holiday naman yung 2 days. Pero confident naman kami na walang mabibito dito dahil very close yung aming coordination sa executive at very close yung coordination namin sa mga ehensya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of the Interior and Local Government o DILG muling nagpaalala para sa ligtas na pagsalubong sa taong 2026. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Ilang araw bago ang pagsalubong ng bagong taon, muling nagpaalala ang Department of Interior and Local Government o DILG sa publiko na mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit, pagbebenta at pamamahagi ng mga ilegal na paputok. Ayon sa DILG, pananagutan nito hindi lamang ng pamahalaan kundi ng bawat komunidad, lalo't ang mga paputok ay maaaring magdulot ng matinding pinsala, sunog at panganib sa buhay, lalo na sa mga bata. Nanawagan din ang kagawaran sa mga barangay na manguna sa mahigpit na pagpapatupad ng mga ordinansa laban sa ilegal na paputok. Kinikait naman ng publiko na gumamit na lang ng ligtas at mga alternatibong pampaingay o makilahok sa mga otorisadong fireworks display ng kanilang mga LGU. Kaugnay nito ay patuloy rin ang pagbabantay ng BFP at pagsasagawa ng mga inspeksyon para magpaalala laban sa sunog. Mananatili ring nakaalerto maging ang Philippine National Police para masigurong kaayusan at kaligtasan ng publiko sa pagsalubong ng taong 2026. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mga opisyal ng barangay, hinimok na tumulong para panatilihing ligtas ang pagdiriwang ng bagong taon. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala.
Nanawagan ng Philippine National Police sa mga opisyal ng barangay at sa publiko na makipagtulungan para tiyakin ligtas at maayos ang pagdiriwang ng bagong taon sa buong bansa. Binigyan din ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang tumataas sa bilang ng firework-related injuries kung saan halos 100 individual na ang nasaktan nitong nagdaang mga araw. Sa datos ng Department of Health mula Disyembre 21 hanggang 27 ay may naitala ng 71 insidente ng pagkasugat dahil sa paputok sa bansa, kabilang na ang 2 minoridad na naputulan ng daliri. Tiniyak ni Nartates sa publiko na mahigpit ang ipinatutupad ng pulisya na mga regulasyon laban sa iligal na o mapanganib na paputok. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mababantayan at mapoprotektahan ng mga law enforcement agency at mga lokal na pamahalaan ang mga komunidad, mapigilan lamang ang mga aksidente at taguyod ang kaligtasan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Tim Bartigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila tutulong sa sinasabing mga biktima ng paputok. Ang kabuang ulat, ihatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Agad na rumesponde ang Manila Department of Social Welfare sa insidenteng pagsabog sa Jose Abad Santos, Tondo, Maynila upang magbigay ng agarang tulong at suporta sa apektadong pamilya. Ayon sa ulat, kapwa minor de edad ang mga biktima kung saan isang nasawi habang isa pa ay isinugod sa ospital para sa agarang gamutan. Sinabi naman ng lokal na pamahalaan ng Maynila na sasagutin ng MDSW ang tulong pinansyal sa gastusan sa paglilibing ng nasawi at magbibigay ng suporta sa batang kasalukuyang nakakonfine sa ospital. Kasabay nito muling nagpaalala ang MDSW sa publiko lalo na sa mga kabataan na umiwas sa paggamit ng paputok upang maiwasan aksidente at mapanatili ang kaligtasan at kalusugan ng lahat. Samantala, wala pa ring naibabahaging report ang Manila Police District patungkol sa nasabing insidente. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, napapanatili ng kasalukuyang administrasyon ang kontrol sa inflation ngayong taon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, bumaba ang antas ng inflation ng higit sa kalahati ngayong taon kumpara noong 2024. Mula sa 3.4% noong nakaraang taon ay naging 1.6% ito mula Enero hanggang buwan ng Nobyembre. Giit ni Recto, bumaba rin ang trend mula ng manungkulan. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa 5.8% noong taong 2022 at 6% noong taong 2023. Binanggit din ng opisyal na ang pagbaba ng antas ng inflation ay nagbibigay sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ng mas malawak na puwang sa paggawa ng polisiya upang muling i-adjust ang interest rates na posibleng magbigay ng karagdagang suporta sa paggastos ng pamilya at sa pangkalahatang aktibidad ng ekonomiya. Samantala, malapit na aniyang i-anunsyo ang mga bagong inisyatibo at oportunidad sa pamumuhunan, lalo na sa agrikultura. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, epektibo na sa January 16, 2026 ang dagdag taripa sa imported na bigas. Ayon sa Department of Agriculture o DA, mula sa kasalukuyang 15% ay itataas na ang rice import duties sa 20%. Giit ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., layon ng dagdag taripa na makatipid sa regulatory at procedural requirements. Kinakailangan din aniyang matiyak na nasusunod ang policy action sa paggalaw ng presyo at hindi dapat pangunahan ang mga ito. Samantala, plano ng DA na mag-import ng inasyal na 500,000 metriko tonelada ng bigas sa sandaling ma-expire ang import ban sa December 31.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, aalisin na sa January 5, 2026 ang automatic price ceiling o APC sa antike na ipinatupad ng Department of Trade and Industry o DTI para tugunan ang epekto ng Bagyong Tino sa ekonomiya. Ayon kay DTI Antique Trade and Development Specialist Arnel Oliveros, inaasahang maglalabas ang DTI Central Office ng bagong Suggested Retail Price o SRP kapag natapos na ang APC. Ang APC ay may 60 araw lamang na samantala, wala namang napapansing panic buying sa mga mamimili habang umiiral ang APC dahil sapat ang supply ng commodities. Ang pagpapatupad ng APC ay sang-ayon sa Republic Act No. 7581 o mas kilala bilang Price Act na layong panatilihin ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan at maprotektahan ang mga mamimili. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, tatanggap ang Local Government Units o LGUs ng 1.19 trilyong piso sa 2026 mula sa kanilang bahagi sa pambansang buwis. Makakatutulong ito sa mga local budget at magpapahintulot ng mas mataas na paggastos para sa pampublikong serbisyo at mga programang pangkaunlaran sa buong bansa. Sa isang memorandum na inilabas ng Department of Budget and Management o DBM, ang pinal na alokasyon para sa National Tax Allotment o NTA para sa fiscal year 2026 ay sumasaklaw sa mahigit 43,500 LGUs. Makatatanggap ang kabuang 41,913 barangay sa buong bansa ng 238.1 billion pesos na bahagi sa buwis sa susunod na taon habang ang 83 lalawigan ay nakatakdang makakuha ng 273.82 billion pesos. 149 na lungsod naman ang inaasahang makatatanggap ng 274.1 billion pesos. Samantala, 1,491 bayan sa buong bansa ang nakatakdang makakuha ng pinakamalaking bahagi ng alokasyon na aabot sa 404.49 billion pesos. Ang bahagi ng buwis para sa LGUs ay alinsunod sa Local Government Code na nagbibigay ng 34% share ng NTA sa mga bayan, 23% para sa mga lalawigan at lungsod at 20% para sa mga barangay. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinag-iingat ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang publiko laban sa pagsagot ng online surveys o pag-click ng links na umano'y nag-aalok ng regalo o rewards mula sa kagawaran. Ayon sa DSWD, isang uri ito ng scam o panloloko dahil maaaring nakawin ang personal na impormasyon ng sinumang mabibiktima nito. Sa isang post, inihalimbawa nito ang pekeng online survey kung saan nangangakong magbibigay ng 700 pesos na reward kapalit ng pagsagot sa survey. Payo naman ng DSWD sa publiko, tiyaking galing sa kanilang official accounts ang mga impormasyon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga balita, panibagong protocols ang ipatutupad ng Philippine National Police o PNP sa paghawak ng social media evidence kaugnay sa mga kasong kriminal. Kasunod ito ng inilabas na guidepost ng Korte Suprema hinggil sa pagpapatunay ng pagmamay-ari o kontrol sa mga online account. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., makatutulong ang guidelines sa pag-authenticate ng mga investigador sa digital na ebidensya, gayon din sa pagbuo ng mas matibay na kaso. Aniya, sa ngayon ay hindi na madaling mapatunayang may sala ang isang tao batay lang sa screenshot o post na maaaring peke o na-hack. Tinitiyak din aniya nito na susundin ang mga pagpapatupad ng batas at ng mga korte, gayon din ang malinaw na pamamaraan ng pagpapalakas ng tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya. Samantala, ipinag-utos ng PNP Chief sa mga police unit na isama ang guidepost sa kanilang standard procedures habang ang mga cybercrime unit ay binibigyan ng mga kagamitan para subaybayan at mapanatili ang online evidence. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, arestado na mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang isang itinuturing na Amazona ng New People's Army o NPA sa ikinasang operasyon nito sa barangay Bancasi, Butuan City, Agusan del Norte. Sa ulat ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II, kinilala ang naaresto sa alias na Jai, 26 years old at residente ng Purok 1, Barangay Farmbugas, Claveria, Misamis Oriental. Ang naaresto ay miyembro ng medical unit ng Sandatahang Digma Group Samsung Guerrilla Front Huawei Sub-Regional Committee 1 o SR1, North Central Mindanao Regional Committee o NCMRC ng NPA. Kabilang din si alias Jai sa periodic status report ng Armed Forces of the Philippines at kasalukuyang may kinaharap na kasong rebellion at crimes against humanity sa Cagayan de Oro City Regional Trial Court. Nabatid na sangkot din ang naarestong Amazona sa nangyaring terrorism activities sa mga bayan ng Claveria, Farmbugas at Lagonglong sa Misamis Oriental. Gayon din ang panununog ng dalawang 10-wheeler truck ng Kumpanyang Del Monte Philippines sa barangay Don G. Pelaez, Claveria, Misamis Oriental noong taong 2017. Pinuri naman ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang matagumpay na operasyon ng pinagsanib na puwersa ng pulisya para sa ikadarakip ng isa sa mga itinuturong kilabot na rebelde. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugson ng regional news. Magbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Paggamit ng maliit na plato, nakakabawas ng timbang? Parang hindi ka pani-paniwala, subalit ayon sa scientists, nakakatulong sa pagpapapayat ang paggamit ng maliit na plato. Napag-alaman ng researchers sa Cornell University na dahil sa paggamit ng maliit na plato, nabawasan ng 30% ang dami ng calories na kinakain ng mga respondents. Pero ito ay posible lang kung present ang dalawang kondisyon. Una, dapat ang tao mismo ang magsaserve ng pagkain sa kanyang sarili dahil kumukonti ang kinukuha niyang pagkain. At pangalawa, hindi dapat binabantayan ang pagkain ng tao. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa Luzon. Mahigit 6,000 job seekers hired on the spot sa mga job fair na isinagawa ng Department of Labor and Employment o DOLE sa Rehiyon 2 ngayong 2025. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Pakabukla na 6,272 job seekers dagiti hired on the spot wenno hats kadagiti insayang kat a job fair ti Department of Labor and Employment wenno DOLE iti Entero Rehiyon 2 iti taon 2025. Dumanon iti 77 a job fair ti naisayang kat babaon iti panagtitinulong ti DOLE Regional and Field Offices, local government units, educational institutions, na dumapay a national government agencies ken private sector partners. Kadagiti a job fair na pagserbihan dagiti 16,712 registered job seekers kabayatan na nasurok 4,600 tinaawagan kas near hires adamot 10,400 dagiti kwalipikado iti na dumaduma a posisyon. Sigun kini DOLE Regional Director Jesus Elpidio Atal Jr. dagiti maisaysayang kat a job fair ket mekanismo iti panangipangato iti employment matching ken maksayan ti job search time para kadagiti aplikante. Iti Entero 2025 nga ni 22,000 employers ken recruitment agencies tinakipasut kadagiti job fair anang ilukat tinasurok 93,000 job vacancies. Manipod syudad ti Tuguegarao daytoy ni April sa Lucan Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dakoy naman natin ang Baguio City National Greening Program pag-ibayuhin pa ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Cordillera sa taong 2026. Ang kabang ulat ihatid naman sa atin ni Jong Munar. Impanakal iti Department of Environment and Natural Resources Cordillera nga nalapasdan wano sa nga 10% nga na-implementar iti punteriya nga National Greening Program para ti tawen 2025. Sigon kini Rosita Apilis, Planning Officer iti DNR CAR, dumanon iti 7 siya mga 14 nga hektarya ti Kabambambayan iti namulaan da iti Kaykayo iti entero nga rehiyon no sa dino ti kalawan iti namulaan ket iti Kabambantayan iti probinsya ti Apayao. Kinunana nga iti tawen 2025 ket nakaawat da iti pondo nga 20.9 million pesos para ti National Greening Program. Naramat da gitoy para iti seedling production, planting, panakaiwan ken protection na gitoy ken da dumapay. Para ti tawen 2026 dumanon iti 85 hektarya iti punteryada nga mamulaan. Ag-focus na gitoy sadyay probinsya ti Abra akas na ilanad ti National Greening Program Design Program iti DENR. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monaro ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang VIRAC, Bureau of Fire Protection o BFP VIRAC. Mas pinalakas ang kampanya kontra paputok habang papalapit ang bagong taon. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Rosie Nieva. Padagos ang pagkukondusir na fire truck visibility asin pananaonin information leaflet kan mga personahe kan VIRAC Fire Station sa Banuan kan VIRAC Catanduanes. Ang aktibidad ang parte kan kampanya kan Bureau of Fire Protection na paalala iwas paputok. Pinanginutan ang aktibidad sa irarom kan pamamayo ni Fire Inspector Jose Lee Jr., Acting Municipal Fire Marshal, na obhetong magpagirumdum sa publiko dapit sa seguridad laban sa peligro na kausakan paputok, urog na ngunya napapaaboton ang
ang pagselebrar kan bagong taon. Katakod kaini ining kaminar kan BFP ang publiko na kung pwede, likayan ang paggamit nin paputok asin kung kinakaipuhan, magamit sa nanin mga paputok sa mga lugar na pigtalaga kan lokal na gobyerno nganing malikayan ang aksidente asin kasulo. Padagos man ang pangapudan kan Virac Fire Station sa publiko na makisumaro sa kampanya nganing masyerto ang sarong salbado asin matuninong na selebrasyon para sa gabos. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dumako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Gratuity pay ng mga COS at JO sa Kapitolyo ng Bohol, pinondohan ng Provincial Development Council o PDC. Narito si Jessa Agua Ilanan para sa balita mula sa Cebu. Giaprubahan sa Provincial Development Council sa lalawigan sa Bohol ang pagtunol sa pahalipay alang sa mga job order o contract of service nga mga tinugyanan sa Kapitolyo sa Bohol. Ang maong lakang pagpakita sa paghatag importansya sa tanang empleyado, dili lamang sa mga regular, apan lakip tong mga JO o COS. Mukabat sa 27,125,000 pesos ang gitagana alang sa gratuity pay, kauban kini sa Supplemental Annual Investment Program sa 2025 nga giaprubahan sa katapusang full council meeting alang sa 2025. Nasayran nga ang pagpanghatag og gratuity pay sa mga buhatan sa gobyerno mag-agad sa available funds sa opisina o ahensya, pinasubay sa lagda ug mga proseso. Gitataw ni Bohol Governor Erico Aristotelo Lamentado nga angay lamang pahalipayan ang maong mga empleyado tungod sa ilang pagpaningkamot nga makahatag og serbisyo sa mga bulanon, taliwala sa limitasyon ug hagit sa ilang estado isip mga non-regular employees sa Kapitolyo. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Mga opisyal ng Department of Social Welfare and Development o DSWD nagsagawa ng site inspection sa ipinatatayong regional warehouse sa Pototan, Iloilo. Pakinggan ang kabuuan sa pamagitan ni Marian Grace Erenieta. Naghiwat sang site visit sa ginakonstruct nga regional warehouse sa Pototan, Iloilo ang duha ka opisyal sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Gimbisitahan ng Undersecretary for Disaster Response Management Group o kon DRMG, Dean Rose Kahipi, kag Assistant Secretary for DRMG, kag National Resource and Logistics Management Bureau o kon NRLMB Officer in Charge, Leo Quintilla, ang nagapadayon nga construction sang regional warehouse. Kaupo ng dayo si Kahepe kag Ase Quinilla sa site inspection sa DSWD6 OIC Regional Director Joselito Estember, Disaster Response Management Division Chief Erlene Garcia, mga Division Chiefs kag heads nga nagaserbe bilang miyembro sang Technical Working Group, mga site engineer kag representante sang local government unit sa Pototan. Ang ginahuman nga regional warehouse ang maka-enhance ang disaster response kag logistics capacity sang regional office. Sa tion nga matapos ang konstruksyon sang regional warehouse, magaserbe ini nga strategic hub sa pagpreposition sang family food packs kag iban pa nga essential relief items nga magamit sa tion sang kalamidad o kon emerhensya. Nagikan sa Iloilo, Marian Grace Aranyata para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marian Grace Erenieta mula sa Iloilo. Dadakuin na natin ang rehiyon ng Mindanao, mga government project na nagwagi sa 2024 DAV Prime, ginawaran ng parangal ng Regional Development Council o RDC 11. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao.
Gipasidunggan sa Regional Development Council o RDC 11 ang unum ka government projects nga nagpakita og excellent performance sa project implementation ug monitoring sa Davao Region. Ang mga proyekto mao'y midaog sa 2024 Search for Project Implementation and Monitoring Excellence sa Davao Region o DAV Prime. Sa Best Government Infrastructure Projects, giila ang pilot nature-based vertical halophyte wastewater filtration system nga gipatuman sa mga tourism sites sa Davao de Oro sa pagpanguna sa DENR 11. Giilasad ang vertical halophyte filter system for wastewater treatment sa Maa Slaughterhouse sa Davao City nga gipatuman sa DOST 11. Sumala sa RDC 11 nga gipasidunggan ang mga proyekto tungod sa ilang innovative, cost-efficient ug scalable solutions sa padayong problema sa wastewater management sa rehiyon. Samtang sa Best Government Non-Infrastructure Project, midaog ang 3D Artificial Clay Reefs Project sa Pujada Bay sa Davao Oriental nga gipatuman sa Davao Oriental State University kauban ang DOST Community Empowerment through Science and Technology Program. Giilasad sa RDC 11 ang Davao del Norte Provincial Project Monitoring Committee ug ang Davao City Project Monitoring Committee tungod sa ilhang lig-on ug sistematikong project monitoring practices. Gikan sa Davao City, May Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Butuan. Preparasyon sa Palarong Pambansa sa Mayo 2026 na gaganapin sa Agusan del Sur nasa 70% na. Pakinggan ang balita ni Jocelyn Morano. Ana-ana sa 70% ang kahumanan sa pasilidad gagamiton sa gitaklang pag-host sa Agusan del Sur sa 2026 Palarong Pambansa. Kini ang gibutyag ni Governor Santiago Cani Jr. Sumala pa, ana-ana sa Phase 2 ang gihimong preparasyon karon sa lugar hadiin himuan sa nagkadian dula ingon man mga billeting quarters. Gawas nga plastado na ang tanang dokumento. Giingon ni Governor Cani nga gisugdan na usab ang procurement process sa mga galamitong ekipo human maaprobahi ang budget. Samtang apil sa giandaman ang seguridad, medical teams ug uban pang logistical nga panginahanglanon subay sa nasabutan atol sa gipahigayong coordination meeting kauban ang Palarong Pambansa National Secretariat ug mga opisyal sa DepEd Caraga. Kumpiyansa ang gobernador nga makumpleto tanang preparasyon sa umalabot Marso 2026 o duha ka bulan ayha ang Palarong Pambansa. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dadakuin naman natin ang Marawi, Ministry of Social Services and Development Sustainable Livelihood Program ng Lanao del Sur. Isinagawa ang magkakasunod na paglunsad ng 3 Sustainable Livelihood Program Associations sa Lanao del Sur at Marawi City. Narito ang kawang-ulat ni Malik Mambuay. Iaguluan ng Provincial Coordinator si Rasmia E. Pilumulut abdiyon sa Mrs. di Barm Lanao del Sur A team so formal na kiningulalan ng Community-Based Livelihood Association sa Probinsya Lanao del Sur, Agus City, Marawi. So tulo Sustainable Livelihood Association so rin na SLPA na po din sumatanon sa gusto successful sa Marawi gusto kalilinta di SLPA sa munisipyo sa Giran. Peter Lumuluta tigin na antar sa programa ini na adun makapeso pitanggisahan so kapamilya gusto magingad ang gulalan ko gikira na kapamgi sa mga opportunity kaadin na tigya na madun sa sustainable income generating livelihoods para kilan. Kaya po nakabasya lumulot ang gulalan ko giking gulalan ko mga programa capacity building, access to resources, sa gusto skills enhancement na papakago patigyan ko self-reliance sa pagunga ko katitig na kakawiyagan o mga beneficiaries. Gibo si Malik Mambuhay po sa Marawi City para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating regional news.
Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports. Parehas pong ihatid sa atin ang ating kasamang si Leo Magpayo. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ng ilang mga paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Nakatakdang lagdaan ng Pilipinas ang Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA kasama ang United Arab Emirates o UAE sa kalagitnaan ng Enero bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan na mapanatili ang pag-angat ng export sa susunod na taon. Kumpirmado ni Trade Secretary Cristina Roque na aalis siya patungong UAE upang pirmahan ang kasunduan na magiging kauna-unahang Free Trade Agreement o FTA ng bansa sa isang bansang nasa gitnang silangan. Sasamahan siya ng ilang opisyal ng pamahalaan kabilang sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Finance Secretary Frederick Go. Bagamat wala pang tiyak na petsa, inaasahang magaganap ang paglagda sa pagitan ng Enero 11 at 14. Sinimulan ang negosasyon para sa CEPA noong 2022 upang palalimin ang ugnayang pangkalakalan, pasiglahin ang pamumuhunan at alisin ang mga hadlang sa kalakalan. Inaasahang papalawakin ng kasunduan ang export ng Pilipinas patungong UAE na tahanan ng mahigit 2 milyong overseas Filipinos. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, ang UAE ay ang ika-18 pinakamalaking trading partner ng bansa noong nakaraang taon na may kabuuang kalakalan na $1.83 billion. Umabot sa $390.4 million ang export ng Pilipinas habang $1.44 billion naman ang import. Sinabi ni Trade Undersecretary Seferino Rodolfo na maaari ring magbukas ang CEPA ng mas malawak na merkado sa Gulf at Africa at makahikayat ng mas maraming pamumuhunan mula sa sovereign wealth funds ng UAE na may tinatayang $2.49 trillion na assets. Binigyan din ni Roque na target ng pamahalaan ang mas maraming pamumuhunan sa export-oriented manufacturing. Sa patuloy na pagtaas ng export, naghahanda rin ng bansa na tapusin ang CEPA sa Chile at umaasahang malalagdaan ang FTA sa European Union sa susunod na taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Malaki ang posibilidad na bumagal ang inflation ng Pilipinas nitong Disyembre matapos mapahina ng mas mababang singil sa kuryente ang pagtaas ng presyo ng pagkain sa panahon ng Kapaskuhan. Sa buwan ng pagtataya nito, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na posibleng nasa pagitan ng 1.2% hanggang 2% ang headline inflation.
mas bababa kaysa sa 2.7% na naitala noong nakarang taon. Ayon sa BSP, maaring nagmula ang upward pressure sa pagmahal ng pangunahing produktong pagkain dahil sa epekto ng masamang panahon at malakas na demand sa holidays, pati na rin sa pagtaas ng presyo ng LPG at gasolina. Gayunman, bahagya itong nabawasan dahil sa mas mababang singil sa kuryente sa mga lugar na sakop ng Meralco at pagbaba ng presyo ng kerosene at diesel. Kung umabot sa 2% ang inflation, mas mabilis ito kaysa sa 1.5% noong Nobyembre at magiging pinakamataas sa loob ng 10 buwan, katumbas ng 2.1% noong Pebrero. Ito rin ang unang pagkakataon sa loob ng 10 buwan na babalik ang inflation sa target range ng BSP na 2 hanggang 4%. Sa mababang dulo ng pagtataya, ang inflation ay magiging pinakamabagal sa loob ng 5 buwan, kapantay ng 0.9% noong Hulyo. Ilalabas ng Philippine Statistics Authority ang opisyal na datos ng December inflation sa Enero 6. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumaas ng 21.5% ang agriculture-based exports noong Nobyembre na umabot sa $658.06 million batay sa paunang datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Katumbas ito ng 9.5% ng kabuuang halaga ng export ng bansa. Mula Enero hanggang Nobyembre, umakyat ng 25.8% ang kabuuang agro-based exports sa $6.71 billion. Nananatiling pangunahing agricultural export ng Pilipinas ang mga produktong nyog na lumago ng 27.1% sa $330.82 million noong Nobyembre at kumakatawan sa 4.8% ng kabuuang export. Malakas din ang pag-angkat ng export ng prutas at gulay na tumaas ng 26.2% sa $251.37 million o 3.6% ng kabuuang padala. Samantala, bumaba ng 7.7% ang export ng iba pang agro-based products, kabilang ang seafood, goma at iba't ibang uri ng plant fiber sa $75.7 million o 1.1% ng kabuuang export. Pinakamabilis ang paglago ng export ng dried seaweed na may 343.3%, desiccated coconut na may 63.8%, raw coffee 59.9%, pineapple juice 40% at saging 38.8%. Sa kabilang banda, pinakamalaking pagbaba ang naitala sa bigas na may negative 100%, pineapple concentrate negative 30.8%, mangga negative 30.1% at unmanufactured tobacco negative 29.9%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kailangang maghinay-hinay ang mga motorista sa pagpasok ng bagong taon dahil tataas ang presyo ng diesel at kerosene ngayong linggo. Simula Martes, Desyembre at 30, magtataas ng 60 sentimo kada litro ang diesel at kerosene habang mananatiling pareho ang presyo ng gasolina. Ipatutupad ng Sea Oil, Shell Pilipinas, Petrogas at Caltex ang mga pagbabago sa presyo pagsapit ng alas 6 ng umaga at susunod naman ang clean fuel sa alas 4 ng hapon. Ayon sa mga analyst, dulot ng muling pag-init ng tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine ang paggalaw ng presyo ng langis na sumira sa naunang pag-asa para sa isang ceasefire. Iniulat ng oilprice.com na tinamaan ng Russia ang isang heating plant sa Kherson habang inatake naman ng Ukraine ang Syzran Oil Refinery sa Russia na nagpatigil sa pangunahing fuel processing unit nito at lalo pang
nagpabagal sa posibilidad ng kapayapaan. Binanggit din ng mga eksperto mula sa DOE, OIMB at Jetty Petroleum na maaaring magresulta ang tumitinding tensyon sa karagdagang parusa laban sa Russia. Samantala, nagpatupad ang Estados Unidos ng mas mahigpit na sanctions sa Venezuela bagamat naabot pa rin ng bansa ang target nitong crude output na 1.2 milyong bariles kada araw. Noong Christmas week, nagkaroon ng bawas presyo, bumaba ng 80 sentimo kada litro ang gasolina, piso at 30 sentimo kada litro ang diesel, at piso at 60 sentimo kada litro ang kerosene. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, ika-29 ng Disyembre, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 58 piso at 81 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 45 piso at 82 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 39 na sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 57 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 79 na piso at 41 sentimo. Nasa 69 na piso at 25 sentimo ang euro, 43 piso at 1 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Riyal ay nagkakahalaga ng 15 piso at 68 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na walang pagkain ang tunay na zero calorie? Sa halip, may mga pagkain na nagtataglay ng mababang bilang ng calorie na nakatutulong sa pagbawas ng timbang. Ilan sa mga ito ang mansanas, peras, pakwan, pipino, celery, kimchi at broccoli. Ikaw, ano ang madalas mong kainin habang nagdidieta? Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Pinataob ng Barangay Ginebra ang Converge Fiber Xers nitong linggo matapos ang kapanapanabik na 99-98 panalo sa kanilang do-or-die quarterfinal game sa PBA Season 50 Philippine Cup na ginanap sa Araneta Coliseum. Si Stephen Holt ang naging bayani matapos isalpak ang game-winning 3-pointer sa buzzer sa overtime. Sa panalong ito, pasok ang Gin King sa semifinals kung saan makakaharap nila ang San Miguel sa Best of 7 series. Tumapos si Holt ng may 9 na puntos lamang mula sa 3 of 10 shooting, ngunit ipinakita ang tapang ng ibigay ni RJ Abarientos ang bola sa huling posisyon. Nilusutan niya ang depensa ni MJ Garcia at tinira ang tres na nagpasabog sa Big Dome. Bumida rin si Abarientos para sa Ginebra na may 20 puntos at mahalagang opensa sa overtime. Nagambag si Troy Rosario ng 12 puntos kabilang ang clutch triple sa huling 20.3 segundo. Naitawid ng Ginebra ang laro kahit na foul out si Scottie Thompson sa regulation at si Japeth Aguilar sa huling bahagi ng overtime.
Naitulak ng Ginebra ang knockout game matapos nilang durugin ang Converge 105-85 noong Pasko. Halos makapasok na ang Fiber Xers nang umabante sila 86-83 sa huling 10.6 na segundo, ngunit ang foul ni Alex Stockton kay Jeremiah Gray sa 3-point attempt ang nagbigay daan sa 3 free throw na nagtabla sa laro. Sa overtime, muling lumamang ang Converge, ngunit kinapos dahil sa errors at mintis sa free throw line. Nagpakitang gila si Juan Gomez de Leaño na may 25 puntos habang nagtala ng double-double sina Balti Baltasar at Justin Arana, ngunit nanaig pa rin ang never say die spirit ng Ginebra. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, magsasagupa ang Meralco at Rain or Shine sa isang bihirang do or die na laban ngayong Lunes para sa huling pwesto sa semifinals ng PBA Season 50 Philippine Cup. Nakatakdang magsimula ang laro sa alas 7:30 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum ngayong Disyembre 29. May baong momentum ang Bolts matapos ang matikas na 96-79 panalo sa Game 1 noong Disyembre 27 na nagpilit sa Elasto Painters na gamitin ang kanilang twice-to-beat advantage. Gayunpaman, nagbabala si Meralco head coach Luigi Trillo na hindi dapat maging kampante ang kanyang koponan, lalo't kilala ang Rain or Shine ni Coach Yeng Giao bilang isang matatag at disiplinadong grupo. Nagpasabog agad ang Meralco sa simula ng Game 1 at lumamang ng hanggang 34 na puntos, sapat upang mapigilan ang late rally ng Rain or Shine. Malaki ang naitulong ng depensa ng Bolts sa pagbagal ng run-and-gun offense ng ROS na tumira lamang ng 12% mula sa 3. Ayon kay Trillo, nakadepende sa 3-point shooting ang Elasto Painters kaya't inaasahan niyang mag-a-adjust ang mga ito sa rematch. Hindi naman nababahala si Giao sa shooting slump ng kanyang koponan, ngunit aminadong kailangan nilang makahanap ng mas maluluwag na tira. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Muling nakaharap ni Alex Ayala ang pamilyar na karibal na si Mira Andreeva, ngunit sa pagkakataong ito nabigo ang Filipina tennis star matapos talunin ng Russian prodigy 6-4, 6-2 sa kanilang women's singles exhibition match sa Macau Tennis Masters nitong linggo. Kontrolado ng 18 anyos na si Andreeva at number 9 sa mundo ang takbo ng laro, lalo na sa ikalawang set kung saan kumawala siya mula sa 2-all na tabla at tuluyang lumayo. Para sa dalawa, ito ay tila rematch mula sa kanilang huling paghaharap nung sila ay nasa juniors circuit pa. Noong 2022 US Open, tinalo ni Ayala si Andreeva sa quarterfinals bago niya tuluyang masungkit ang girls singles title. Simula noon, kapwa umangat ang kanilang mga karera. Si Andreeva ay nagwagi ng 3 World Women's Tennis Association o WTA singles titles at umabot sa semifinals ng 2024 French Open, habang si Ayala ay nagtala ng makasaysayang tagumpay tulad ng kanyang unang WTA title sa Guadalajara Open at pag-akyat sa number 53 sa world rankings. Nakatakda sana silang magharap ng mas maaga sa isang mixed doubles match noong Sabado, Disyembre 27, ngunit hindi nakapaglaro si Andreeva dahil sa karamdaman. Sa halip, nakapag-partner si Ayala kay Jerry Xiang laban kina Alejandro Davidovich Fokina ng Spain at Wu Yibing ng China, kung saan natalo ang Filipino-Chinese duo 7-5, 7-6. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Matapos ang isa na namang makasaysayang taon, handang-handa ang mga atletang Pilipino sa pangunguna ni na Alex Ayala at Carlos Yulo na ipagpatuloy ang kanilang pag-angat at panatilihin ang Pilipinas sa sentro ng pandaigdigang sports. Si Ayala, na patuloy na umaangat sa Women's Tennis Association o WTA, ay target ang mas matatag na season sa 2026, lalo na sa Grand Slams, kung saan nais niyang higitan ang kanyang makasaysayang first round win sa US Open. Kasalukuyang world number 53, puno ang kanyang unang 2 buwan ng taon, ang WTA 250 Auckland ASB Classic sa Enero 5, ang Australian Open sa Enero 19 at posibleng ang WTA 125 Philippine Open. Unang beses itong gaganapin sa bansa sa Enero 26. Posible rin siyang kumatawan sa Pilipinas sa 30th Asian Games sa Japan sa Setyembre, lalo na matapos niyang masungkit ang gintong medalya sa 33rd Southeast Asian o SEA Games sa Thailand na nagwakas sa 26 na taong pagkauhaw ng bansa sa women's singles tennis. Katulad ni Ayala, inaasahang magiging sandigan din si Yulo sa Asian Games habang naghahanda para sa FIG Artistic Gymnastics World Championships sa Rotterdam sa Oktubre. Bahagi rin ito ng kanyang pangmatagalang paghahanda para sa 2028 Los Angeles Olympics. May mabigat din laban ang Gilas Pilipinas na makakarap ang number 6 Australia at number 25 New Zealand sa FIBA World Cup qualifiers mula Pebrero hanggang Marso, kasunod ng iba pang window sa Hulyo, Agosto at Nobyembre. Matapos ang hamon ng SEA Games, nakatuon na ang mga pambansang atleta sa mga continental tournaments at higit sa lahat, sa pagkuha muli ng pwesto sa Asian Games, kung saan huling nag-uwi ang Pilipinas ng 4 na ginto, 2 pilak at 12 tansong medalya noong 2023 sa Hangzhou, China. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, matapos masungkit ang kanyang ikalawang UAAP title at ang Season 88 Finals Most Valuable Player, handa na si Michael Motor Mike Phillips ng Lasal para sa susunod na yugto ng kanyang karera. May interes mula sa Australia, Germany, Japan at maging sa EuroLeague, kaya pumirma siya sa California-based Tres Sports Management upang tulungan siyang mag-navigate sa profesional na mundo. Bago siya tuluyang sumabak, sabik muna si Phillips na makasama ang kanyang pamilya ngayong holidays, ang unang pagkakataon sa loob ng 1 taon na kompleto silang magkakasama. Pagkatapos nito, lilipad na siya patungong Estados Unidos sa Disyembre 30 upang simulan ang kanyang training at pag-evaluate ng mga oportunidad sa abroad. Matagal nang sinusubaybayan ng international scouts ang 6'8", 230-pound forward, ngunit lalo pang tumaas ang kanyang value matapos ang kanyang malaginto na Season 88. Pinangunahan niya ang Lasal sa kampyonato sa pamamagitan ng 25 puntos at 18 rebounds sa Game 3 kontra University of the Philippines na nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isa sa pinakamahuhusay na big men sa riyon. Kung piliin niyang maglaro sa Japan, papasok siya bilang world import, bagamat inaasikaso pa niya ang requirements ng FIBA upang maging Asian import, isang hamon na nalampasan na rin ni Quentin Millora Brown. Kahit may SEA Games gold medal na, gutom pa rin si Phillips sa mas mataas na antas at nais niyang maglaro para sa Gilas Team A ni Coach Tim Cone. Sa NBL ng Australia, mga liga sa Germany o maging sa matinding kompetisyon ng EuroLeague, determinado siyang patuloy na umangat at harapin ang bawat hamon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at halo magandang araw sa ating mga chismoso at chismosong nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Umiinit ang espekulasyong tungkol sa tunay na relasyon ni na Janela Salvador at Clea Pineda matapos mag-viral ang isang TikTok video kung saan makikitang sweet ang dalawa habang nagsasayaw sa isang bar sa La Union. Sa video, halos magkadikit na ang kanilang mga mukha at may eksenang tila naghalikan sila bagamat hindi malinaw kung sa labi o sa pisngi ito. May netizen ding nagsabi na kuha ang video na yon noong Desyembre 26. Bago ito, namataan na rin ang dalawa sa Los Angeles sa Amerika kung saan nag-post si Clea ng mga larawan nila sa Santa Monica Pier. Matagal nang may kumakalat na dating rumors sa kanila kasabay ng kanilang pagtatambal sa 2025 Cinemalaya film na open endings. Bagamat walang kompirmasyon, sinasabi lamang ng dalawa na masaya sila at madalas sagutin ang issue ng linyang what you see is what you get, quote and unquote. Itinanggi rin nila ang anumang kinalaman sa breakup ni Clea sa dati nitong partner. Hanggang ngayon, wala pa ring opisyal na pahayag tungkol sa kanilang tunay na relasyon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, ibinahagi ng vlogger at social media personality na si Tony Fowler ang mabigat niyang pinagdaanan sa kalusugan ngayong taong 2025. Ayon sa kanya, nakasanayan niyang kumain ng street food dahil sa simpleng pamumuhay noon. Ngunit kalaunan ay nagdulot ito ng sakit na tinatawag na H. pylori infection. Paliwanag ni Tony, maaring sani ito ng hindi maayos na pagluluto, maruming tubig at polusyon sa mga pagkain na bibili sa bangketa. Dahil sa naturang bakterya, lumala ang kanyang hyperacidity na nauwi sa sunod-sunod na pagkaka-ospital. Nagbigay rin siya ng mahalagang aral sa publiko na ang pagiging maingat sa pagkain na hindi kaartehan, kundi pagmamahal sa sarili. At ipinaliwanag din sa balita na ang H. pylori ay bacteria na sumisira sa lining ng tiyan at maaaring magdulot ng gastritis at ulcer. Habang ang hyperacidity na naranasan nga nitong si Tony ay sanhi ng sobrang asido sa tiyan. Paalala ng mga eksperto, mahalagang magpatingin sa doktor kung may matinding pananakit o madalas na sintomas sa tiyan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Mariing itinanggi ng pamalang panlalawigan ng Batangas ang kumakalat na paratang na umano'y nagbitiw ng mapang-insultong pahayag si Governor Vilma Santos Recto sa isang press interview. Ayon sa Batangas PIO, maling impormasyon at
napuputol ang konteksto na mga kumakalat na video at post sa social media dahil pinili at inedit lamang ang ilang bahagi ng panayam na nagdulot ng maling interpretasyon. Nilinaw din ng PIO na ang tinatalakay ni Governor Vilma ay ang lumalalang problema ng fake news at online bashing at hindi ang panglalait sa publiko. Binigyan din na ang mensahe ng gobernadora ay paalala sa lahat na suriin ang kredibilidad ng impormasyon, iwasan ang pagpapakalat ng maling balita at panatilihin ang maayos na pampublikong diskurso. Iginiit din ng pamahalang panlalawigan na hindi binabatikos ng kanilang gobernador ang mga ordinaryong mamamayan kundi binalaan ng ang publiko sa panganib ng manipulated content at sinasadyang maling impormasyon. Hinikayat nila ang lahat na maging mapanuri at maingat bago magbahagi ng anumang nilalaman nang maaari magdulot ng pagkakahati-hati ng publiko. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa huli nating chika for today, inilabas na ng UK-based critic site na TC Candler ang listahan ng 100 most beautiful faces ng 2025 kung saan muling namayagpag ang Pinay Beauties matapos makapasok ang 10 Pilipina sa prestihiyosong talaan. Nanguna sa mga Pilipina na may magagandang mukha ay si Andrea Brillantes na pumwesto sa top 4 sa buong mundo, patunay ng kanyang international appeal. At noong 2024 ay siya rin ang naging number 1 sa parehong listahan. Samantala, kasama rin sa mga pinarangalan ay sina Alexa Ilacad, Liza Soberano, Janine Gutierrez, Kim Chiu at Bini member na si Aya, pati na ang ilang rising at international Pinay stars. Kilala si Liza Soberano bilang may pinakamahabang sunod-sunod na pagpasok sa naturang listahan na umabot na sa halos isang dekada at minsang nagwagi bilang number 1 noong 2017. Samantala, ang top 1 ngayong 2025 ay napunta kay Rosé ng Blackpink. Ipinakpakita ng listahan ng patuloy na pagkilala sa kagandahan at talento ng mga Pilipina sa global entertainment scene. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Patuloy ding makinig sa pamagitan ng ating Evox PBS receiver app at syempre sa nagbabalik po nating shortwave radio. Ito pong muli ang inyong lingkod Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon.
Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!